Hello and welcome back sa inyong lahat na minamahal kong collective and sa mga subscribers ko dito and sa mga cross-watchers. Welcome back and thank you po sa lahat ng mga supportive viewers ko dito, no. Maraming salamat po sa pagtangkilik niyo dito sa aking YouTube channel, The Star Talking Tarot. Shout out po sa inyong lahat. Sorry, hindi ko napapangalanin, but you know who you are and ako po ay natutuwa, no. Anyway, so ang reading natin na ito is mabilis itong mangyayari sa buhay mo. Alamin itong ano ba itong paparating sa buhay mo. What is this all about? Ano ang magiging outcome pagka ito'y mangyayari sa buhay mo? So this could be a good news or bad news, but then at least na advance na malaman natin kung ano itong paparating sa buhay ninyo or mangyayari. So, let's get your current energy first. Spirit, can you just kamusta ang ating mga collective? Okay. The devil. This person, the devil, someone is going to control you. So, watch out. This could be obsession. So, mag-ingat-ingat kayo sa mga taong mapaglinlang, mga scammer. Wow. Direct to the point na, no? Tungkol sa mabilis ito mangyari sa mga mapaglinlang, ma-obsess sa inyo. Watch out about this person na may tattoo. This could be like, sabihin natin na, I don't know, somehow scammer. So, watch out your actions, no? And pakiramdaman ninyo mga kapatid, if this person is being truthful to you or not. Pakinggan ang inyong nararamdaman, ang inyong instinct, ang inyong kutob. Follow your instinct. Kasi meron dito na siguro natakot ka sa taong ito and maybe this person's coming back or this person's very like controlling. So, watch out. Meron naman dito sa inyo currently. Maybe this is currently happening already yung iba dito. Okay? Meron naman dito sa inyo, you might be obsessed about listening to a music, obsessed about opa, siguro Korean, sa kakapanood ng mga Korean love story, and this could be you, mga kapatid. And meron naman dito, obsessed dahil, I don't know, obsessed ka sa isang tao na hindi naman naging magandang idinulot sa iyo. Maybe ikaw mismo sarili mo na, I don't know, nagbubulag-bulagan ka. Maybe part of you na ayaw mo sa kanya, but you just don't know. Maybe, you know what, this could be, I'm getting like a question, no? Kini-question mo ang iyong sarili na ayaw mo sa kanya, but anong meron sa taong ito? Ba't nadodrone ka sa taong ito? Bakit hinayaan mong sarili sa taong ito na mahulog ka, ma-fall ka, or ma-in love ka? Okay? So, meron dito sa inyo na na-obsess ka sa taong ito. Meron naman dito na you don't like how this person is being bossy, controlling you. You could be in a situation na kinokontrol ka ng taong ito. It could be a teacher, a boss. Somehow, when this person telling you what to do, ayaw na ayaw mo. Ayaw mo siyang pakinggan, but you have no choice. Wala kang choice kundi sundin ang kanyang sinasabi. Or it could be advice. But somehow, you are just being in control by this person. Maybe a devil. It's like a devil. Sabihin natin na teacher mo, boss mo, o ayan na naman yung demonyo kong amo. Ano ba yan? Sabihin natin ha, example, ito na naman yung demonyo kong amo. But your boss is telling you, hey, you gotta do this and do that. Linisin mo ito, and then you already done that. Tapos mo naman ang linisin o nagawa mo na iyon, but you know what? Amo mo yun, teacher mo yun, boss mo yun, wala kang magagawa kundi sundin ito. Gawin mo ulit. You have no choice. Okay? So that could be your current energy at this moment, yung iba dito. And yeah. Yung iba naman, I don't know, you are doing well. Siguro nagkakaroon ka na ng idea. Siguro lately, you might be facing like a calamity. I don't know, psychically or spiritual darkness. Yung iba dito, meron dito sa inyo na
alam mo na. You are in control. Nagigising ka na. You know what to do. Maybe you are doing well. Siguro meron dito parang lately, humuhupa na yung pakiramdam mo. Or you're getting into into light. Nagiging okay ka na. Kahapon lang siguro, or lately siguro, umiiyak ka pa, bad mood ka pa, or solitude ka, pinili mo na lang sa bahay lang muna, or wala ka talaga sa mood. But then ngayon, in a few hours, or just one night lang, no? Wala na. Naging okay ka na. Maybe this reading gives you like enlightenment. Yung iba dito. And meron naman, yung iba dito sa inyo, nagkakaroon ka na ng sagot sa iyong mga problema. Siguro recently, no, nagkakaroon ka na ng mga idea. Nakakatanggap ka na ng mga idea or I don't know, something about like an idea of a business, or nakakatanggap ka siguro ng a new job, an idea, something about like an awaken, paggising. Nagising ka, siguro kahapon, wala kang maisagot sa teacher, wala kang maisagot sa boss mo. Ngayon, alam mo na anong gagawin mo. Alam mo na hinuhudas ka ng taong ito. Alam mo na, it's like an awaken. Alam mo na kung anong gagawin mo. Yun nga lang, you are in control by this person. You have no choice yung iba dito. It could be about sa finances ninyo. It could be about sa opportunity na napagsarahan ka ng opportunity, but now, you can handle yourself na dahil alam mo na, you already accept the fact na wala na tayong magagawa. Yun na talaga mangyayari. So, that's you mga kapatid. And I do hope na nakaresonate ka sa mga energy, no? Ibang energy na nakukuha natin dito. Yeah. Okay, so, let's find out about this. Mabilis ito mangyayari sa buhay mo. Tungkol saan ito? Alright? Alright, Spirit Guide Angels. Tungkol saan itong mabilis mangyayari sa ating mga collective? A warning, good news, could be. Tungkol saan? Okay. Hold on. You know what? Let's get this. My Spirit Guide Angels, tungkol saan matatanggap itong mabilis mangyari, no? Itong pangyayari sa buhay ng ating mga collectives. Tungkol saan ito mangyari so soon? A warning, good news. Tungkol saan ito? Okay, a prostitute. Wow, baka bigla magkaroon ng offer. So guys, mag-ingat-ingat kayo. Baka may bigla ditong mangliligaw sa'yo, gawin kang prostitute, or akala niya prostitute ka. I don't know if it could be foreigner. Maybe yung iba sa inyo dito, no choice. Nagdadalawang isip ka na tanggapin yung offer niya. But this person is really like, for some reason, an offer of, I don't know na, no choice ka kundi gagawin mo na lang. I don't know, one night stand, or an offer to, I don't know, makeup artist, or fashion. No choice ka dahil para sa'yo opportunity ito, an opportunity of magiging prostitute, an opportunity of magiging modelo. Guys, be careful about, this is the devil, a lie, sinungaling, mapagkontrol. So, kahit nasabihin natin opportunity ito, mag-ingat-ingat po tayo, lalong-lalo na, I'm getting very specific, malakas itong tattoo. Siguro ang taong ito ay may tattoo. So, be careful, baka ma-obsess ka sa taong ito. Okay. I'm also getting, maybe this person is obsessed to you, into you, and, I don't know, chick boy. Maybe ang taong ito ay, may pagkasinungaling. So, like again guys, mag-ingat-ingat tayo sa mga, anong tawag nito, puro sweetness overload ang sasabihin sa inyo. Sabihin natin na puro compliment, sasabihin sa iyo na, gusto ko sanang maging boyfriend mo, maging ligawan ka dahil napakaganda mo, attractive ako sa iyo. Yun pala ay katawan lang palang gusto sa iyo, no? Or nasasaktan ka lang, or napaka chick boy, chick girl lang talaga ng taong ito. And baka ikaw hindi ka maniniwala sa sabihin niya dahil for some reason meron kasi nangyari na yung iba dito.
nagulat ka siguro sa offer ng taong ito dahil hindi mo akalain na ganito ang i-offer sa iyo ng tao ito. Opportunity ba ito or warning sa iyo ito? Okay. Yeah, keep it in the dark. Maybe this person will keep you in the dark or in the shadow. So, watch out guys. This could be a warning yung iba dito sa inyo. I-offer ka na maging entertainer sa ibang bansa. Huwag po tayong magpapauto ngayon. 2025 na po, mga kapatid. Collective reading po ito. Timeless. Nasa sa iyo yan. Baka yung iba dito sa inyo, maybe financially, no? Yun ang problema ninyo. And, baka no choice ka dahil kailangan mo ng pera and may mga, lalo na may mga anak ka or siguro, I don't know, meron kasi itong, medyo may edad naman ako, I'm getting that channel message here na may edad naman ako or hindi ka maniwala dahil sa offer ng tao ito na sabihin natin na maging fashionista ka sa ibang bansa or trabaho na maging model or prostitute, entertainer, hindi, wala naman yung, sabihin natin, hindi ka naman kagandahan o hindi naman perfect body, no? Yung katawan mo or hindi naman kagandahan yung boses mo, bakit ino-offeran ka ng taong ito? Girl, guy, huwag tayong magpapauto. This is a warning for you because this person could put you into like in a dark. Matatrap ka dito sa sitwasyon na ito, sa offer ng tao ito. So mag-ingat-ingat, find different way, another opportunity. Kahit nasabihin natin na malaking pera ang i-offer ng taong ito, meron pang iba dyan. Mag-ingat-ingat po tayo sa taong ito dahil mabilis ito mangyayari sa inyo. Mabilisan, baka kukulitin ka ng taong ito, Ma'am, sir, hanggang this week na lang po yung offer namin, kunin mo na ito, tanggapin mo na yung offer ko. You will be losing this opportunity. Ikaw din, sayang ito, malaking pera na ito. Guys, please, mag-ingat-ingat tayo sa mga ganitong offer. Alam mo sarili mo na wala ka dito. Alam mo sarili mo na hindi ka naman totoong singer, hindi ka naman totoong beautician. Like again, guys, pakiramdam ang iyong kutob. Or ask any advice no sa ibang tao or mag-research tayo before you take this opportunity, this offer. Lalo-lalo na kung itong taong ito mangliligaw, ligawan ka or dalhin ka sa ibang bansa. Girl, mga kapatid, I'm telling you, hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Lalong-lalo na kung ito ay foreigner, sabihin natin na bakang offer sa iyo, pakasalan ka, ganyan, pagdating pala sa ibang bansa, gagawin kang prostitute para usan. Okay? So, bakang taong ito may pagka-dealer, no? I-deal ka pala sa ibang tao. So, mag-ingat-ingat tayo. This could be a warning yung iba dito, no? So, ano pa, Spirit Rangers, ano pa ang bigla ang mangyayari sa mga kapatid nating star viewers? Good news. How about good news? Bigla ang mangyayari sa ating mga collective so soon. Okay. Bigla ang mangyayari. Okay, baka mayroon tayo, I'm getting like hallucination. Bigla ang mangyayari sa inyo dito, baka na-stress ka, ma-overthink. Guys, be careful. Most likely talaga, no, is a warning sa inyo. Bigla ang mangyari dahil stress ka na pala, hallucination, nag-hallucinate ka na, kung ano-ano na pinag-iisip mo. The devil, this is overthinking, imbalance, low esteem, low confident. So, mag-ingat-ingat tayo sa mga iniisip natin, lalo-lalo na kung iba na ang iniisip natin o ninyo. So, watch out what you are thinking. So, most likely, the advice for you here, mga kapatid, lumaban ka. Lumaban ka sa taong ito, itong taong kinokontrol ka, i-scamin ka, lumaban ka sa itong emotional imbalance, hallucination, kung ano na pinag-iisip, lumaban ka. Ipaglaban mo ito. No? Na hindi na ikaw ito. This is not you. Magsimba tayo, mag-meditate tayo,
Kausapin natin, mag-reach out tayo sa mga close friends natin, family members. So, lumaban ka. Most likely sa inyo dito, the advice for you here, kasi karamihan dito is as a warning. A warning of this person. A scammer, the devil, controller, prostitution, could be a dealer, manipulative. Lumaban ka. It's okay to say no. Even if saying it's a big offer, malaki ang kikitain mo dito, no. Mag-research kayo, alamin nyo ang background ng taong ito, ng company ito, ng itong trabahong ito, or ng opportunity na i-offer sa inyo. Lumaban ka sa iyong sarili, na this is not you. You're not in the right mind. Manalangin tayo, humingi tayo ng papatawad sa Panginoon, sa sarili natin. Love yourself, indulge yourself. Enjoy life. Stop overthinking, overanalyzing. Meron dito sa inyo na overthink na. So lumaban ka, keep fighting. Lumaban ka dito sa demonyong ito. Baka meron itong nadidemonyo na sa kakaisip. Whatever it is, this happens so quick. Sabihin natin, ngayon, para bang bigla ka na, para bang nagiging no? Parang lukarit na yata si collective, no? Not all of you, to some of you, someone here very specific. Ngayon, patawa-tawa ka, isang minuto lang, bigla ka na lang nagwawala. Because you are being taken with this hater, this emotional baggage, overthinking, unwanted energy. Manalangin tayo at humingi tayo ng papatawad at humingi tayo ng guidance, tulong sa Panginoon. Because this is not you. The devil is controlling you, your mind. Do not let the devil to get into you. So, get closer to the universe, to your ancestors. Mag-reach out tayo mga kapatid. No? Be more patient. Lalong-lalo na't gusto mo na agad-agad maging maganda ka, maging gwapo ka, maging sexy ka, maging successful ka, you need to be more patient. It takes time yung iba dito. Kaya siguro, kung ano na pinag-iisip, nawawala ng tiwala sa sarili, na overthink, imbalance, tuloy napunta sa iba, huwag tayong magmamadali. This could be about relationship, work, opportunity, yourself. So, this could happen so fast. Yung iba dito naman, nangyayari na. So, lumaban tayo mga kapatid. Do not let the devil to control you. At mag-meditate. Gumamit din po tayo ng mga panangga para hindi tayo mag-attract ng mga evil beings. Kasi the more na pinapakinggan mo yung mga bulong ng mga demonyo, mas nagiging malakas ito sa inyo. So, I'm so sorry and be careful. Mag-reach out tayo sa Panginoon. Cleansings tayo, no? Mag-sage kayo. Gumamit kayo ng, ang tawag to, yung pausok. Or, dumulog kayo sa mga healers para makaano kayo ng mga panangga. No? Magsuot kayo ng mga panangga. Or blessings. Magpa-blessings ka. Siguro very specific, hindi ka siguro na nabinyagan. So watch out. Maybe whatever you are thinking recently, biglang, I don't know, moody. Kung ano, siguro nakakarinig ka ng mga bad whisper. Mga hindi magandang iniisip or like bulong. So watch out. Baka itong binubulong sa iyo, ang demonyo na pala ang bumubulong sa inyo. Hindi mo lang namamalayan. So think positive, pray, mag-reach out sa Panginoon. At
mag-sage ka at gumamit ka ng mga panangga. Alright, so let's get an advice, affirmation from the universe since ito yung mga sinyalis na mangyari sa inyong susun. So mag-ingat-ingat guys sa mga overthinking, emotional imbalance, mga bulong ng mga demonyo, huwag tayong magpapa-control ng mga demonyo, and yes, mga offers dyan, do some research, okay? Para hindi na magiging hindi nyo ma-experience yung mga hindi magandang bagay or mga pangyayari, lalo na sa ibang bansa or gusto mong mangibang bansa. So watch out, especially sa mga karelasyon, this the devil, okay? Yeah, third timer or user, watch out about this person. So affirmation sa ating mga collective spirit guardian angels, advice, affirmation for today, collective. Let's get this. Today, I am special. So yeah, the universe wants you to know you are special. Today, I will realize that I am unique, one of a kind person. So, cheer up. Chini-cheer up ka ng universe. Wag mong i-down ang iyong sarili. You are unique and special. Kaya nga yung iba dito, nag-hallucinate. You are special. Do not let the devil to ruin you, no? Or ibulong sa iyo yung mga maling akala. Ano pa, Spirit Guardian Angels? Advice, affirmation sa ating mga collective for today's affirmation. Today, I am compassionate. Today, I will reach out and help another person feel better about themselves. So yeah, dapat din feel free to reach out para ma-feel better yung iba. Lalong-lalo na't kung nangyari sa iyo ito, na nagkaroon ka ng mga downfall, no? Lumagapak ka, wala ka sa mood, you're in a spiritual journey, or solitude. Kung nakatanggap ka ng something about like nag-cheer up, no? Tumulong sa'yo, tumulong ka rin. You can be able to help the others. Dahil na-experience mo yan no? So, kung ano yung experience mo, pwede mo naman i-share sa iba na, huy, wag mo yung gawin, na-experience ko yan. Kung ikaw to nag-abroad, no? Na-experience mo na hindi maganda yung buhay mo sa abroad, i-share mo rin sa iba na, wag mo yan tanggapin yung offer ng taong iyan kasi mabubudol ka, scammer yan, ganito, ganyan, kasi ito na-experience ko sa abroad. Yeah, so, feel free to help the others, no? Lalong-lalo na kung may mag-reach out sa'yo, humingi ng tulong, ganun talaga may pagtutulungan. Okay? So, what else? Today, I am powerful. Today, my potential to succeed and conquer challenges is limitless. So, you can conquer any challenges. Be a fighter. Lumaban ka. Like again, sinabi ko kanina, lumaban ka. You are powerful. Powerful more than you think. Do not let the devil to discourage you. Ganun talaga, no? Natutuwa yung demonyo pagka na-discourage ka. So, today, I am powerful. Okay, parehas ito Wow. Today, I am powerful. Today, I know that I am powerful and wisdom to accomplish everything I choose to do. You guys have wisdom. Choose wisdom. Do not let this discouragement, controlling people, or the devil to control you. There's so many wisdom within you. And believe in yourself. Believe in God. So, yes or no mga kapatid, bago tayo mag-end, think any question and the answer will be yes or no. Pause nyo muna ang reading na ito, mag-meditate ng konti, and mag-focus kayo sa itatanong ninyo, and the answer will be yes or no. Okay, ready? Our Spirit Guardian just yes or no sa ating mga collective. You guys ready? So, the answer is no. Death, an ending. Spiritual transformation. Like again, meron ditong spiritual transformation. This is happening to you. Kaya nga meron dito na hallucination, wala sa sarili, feeling down, feeling like, I don't know, may bumubulong sa inyo, something na bumabagabag, or something na you can't understand. Hindi mo maintindihan ang iyong sarili. Because you are in a spiritual transformation, changes. Okay, so nasabi ko yun kanina, 'di ba? About your
spiritual journey earlier. So new beginnings, letting go, you need to let go, and ending, changes, transition, sudden or unexpected upheaval. Like again, ito yung reading natin about unexpected na unexpected at mabilisang mangyari ito sa inyo. Okay? Spiritual journey. You are in spiritual journey. Unexpected itong taong ito. This happening. So, an ending, release. You need to let go and release maybe this person or release the past. Let go, let God, move on. Hindi ba dito? So, meron tayo ditong no. It's no. Alright? So, hanggang dito lang mga kapatid. I do hope nakaresonate ka sa reading na ito. And thank you sa lahat ng mga tumatangkilik dito. I love you guys. And please leave your comment below. What do you think about this reading? I do hope nakaresonate kayo, ano? And I'll see you guys in the next reading. Bye and thank you.